Hi everyone! Welcome to the Empath Arc. It's another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading maka-resonate kayo, some part of it hindi. Tignan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life and guidance ang ating mababatid for this reading. Mga aral kabay sa buhay pag-ibig, ano kayang energy ng person ninyo, energy ninyo ngayon, ano ang mga possibilities sa inyong connection, sa inyong relationship ng person mo. Five of Wands, Hangman, Temperance, Emperor, Knight of Cups, Queen of Cups, Six of Wands, Queen of Wands, Devil, and Five of Pentacles. Bottom of the deck, Three of Pentacles, and another one, Three of Swords. Three of Swords. This is between you and your person. Three of Swords, Five of Pentacles, Five of Wands, the Devil, Emperor. Maybe your person is too possessive. Your person doesn't trust you. Your person is very, alam mo yung masyadong malakas ang kanyang personality na kung saan nasasaktan kanya sa mga bagay-bagay dahil very possessive siya. Sa sobrang pagmamahal niya sa'yo, yung pagiging possessive niya, hindi na nakakabuti sa inyong relasyon. Itong taong to, masyadong yung ano rin siya yung parang masyadong mainitin ang ulo, matapang, na kung saan natatakot ka rin paminsan-minsan. Lalo na parang hindi mo na alam kung paano ka pakikilos sa sobrang higpit ng taong to. Pero ang ginawa mo, umalis ka na lang. Nasasaktan ka na eh. Kumawala ka na doon sa taong yon. At dahil umalis ka na, doon niya naramdaman yung matinding kawalan. Maybe doon niya na-realize yung yung kawalan sa buhay niya ng isang tao katulad mo. Kasi you are someone who is very loving and caring and very passionate. Pero, sobra ka rin kasing attractive sa ibang mga tao. Kaya dun, nababalot siya ng insecurities at the same time. Kaya, dun na lang nadadala yung parang masyado kanyang hinihigpitan, yung selos, yung masyadong possessive, yung possessiveness niya sa maling paraan. Hindi yung possessive na just to protect you, kundi nakakasakal na relasyon. You're being heartbroken, syempre mahal mo tong taong to pero nasakal ka lang sa kanya, naging toxic na inyong relasyon, away na lang kayo ng away. Ngayon nang umalis ka na sa poder niya, doon niya naramdaman yung kawalan mo, doon niya na-feel na ang laki ng pagkukulang sa buhay niya nang nawala ka. Wala siyang ginagawa sa una. Kasi ito yung mga time na nandyan yung realizations, ano ba yung nagawa niyang mga pagkakamali. Nandyan yung mga time na mahal ka niya pero dahil umalis ka, diba doon siya ngayon, deep inside, doon niya na-feel yung matinding pagka-miss sa'yo. At nagre-reflect siya sa mga nagawa niyang pagkakamali at yung mga hindi niya nagawang tama. Doon siya nagre-reflect ngayon sa sarili niya. So ngayon,
ikaw okay ka na, you are enjoying your life, unti-unti ka na nakakausad sa buhay mo. Pero siya naman keeps missing you. Namimiss ka ng taong to at doon. So sobrang tindi ng pagka-miss niya sa'yo. Meron naman na idulot na magandang bagay kasi doon siya nakaka-realize ng kanyang mga pagkakamali. O, darating yung tamang panahon. So everything, you and your person will be patient pagdating sa inyong connections. Temperance dito, sa tamang pagkakataon, sa tamang panahon, there will be patience. Hayaan nyo na yung proseso na baguhin itong taong to into a better person na mas kalmado, person na mas may tiwala, person na mas, sabihin natin, yung hindi na katulad dati na masyadong possessive in a negative way. Babalik itong taong to. Knight of Cups, susuyuin ka niya. Very slow lang ang kanyang, sabihin natin, mga actions. Kasi nakikiramdam yan eh. Paano ba ang gagawin niyang paraan para muli kanyang maibalik sa buhay niya? Susuyuin ka niya at doon niya ipapakita yung kanyang pagbabago, yung mga bagay na natutunan niya pagdating doon sa inyong relasyon, kung paano mag-handle ng relationship at kung paano kanya tratuhin. Ipapakita niya yon at sincere siya sa kanyang pagbabago kasi sobrang namimiss ka ng taong to. Mag-uusap kayo, magkakaroon kayo ng mutual understanding to work things out sa inyong relasyon. Dahil sabi ko nga, ikaw yung someone that's very loving and very passionate and very attractive. Attractive ka kasi maganda ang iyong kalooban at maganda rin yung physical, yung kagandahan na in and out, inside and outside of you is beautiful and loving, caring. Yun talaga yung namimiss niya sa'yo. At dahil dun sa kanyang panunuyo at nararamdaman mo rin yung tunay niyang, yung sinseridad niya sa kanyang pagbabago at nais na bumalik ka sa buhay niya, maaari naman mabigyan ito ng pagkakataon. Dahil nandito si Six of Wands means sa pagkakataong sa muling inyong pagsasama, there will be more generous love, understanding, support, and success. Ibig sabihin niya, natuto na siya sa kanyang mga pagkakamali. Mas alam niya kung paano ka i-value at tratuhin ng tama. Yung sobra-sobra niyang pagmamahal na dati ay nakakasakal, nakakapanakit. Ngayon, alam na niya kung paano nandyan yung tiwala, yung tamang pagtrato sa'yo. It will happen maybe for temperance kasi sa tamang panahon na kung saan doon niya nararamdaman ng husto yung pagka-miss sa'yo at doon siya magkakaroon ng realizations sa buhay niya. Ganun talaga minsan eh. Kailangan mo na magkahiwalay in order for both of you to think, to reflect, to realize, to learn, and to change for the better. Wala naman pong imposible. Basta palagi lang magdasal at i-let go na kay God, kay universe. Ano man yung pain dyan sa puso mo, ano man yung sadness, hayaan mong siya na ang gumawa ng paraan. Trust the process. May prosesong ginagawa upang itong taong to ay magbago para sa kanyang pagbabalik at muli ninyong pagsasama. It will be for the good of all. Kasi kung kumare, yung iba sa ibang sitwasyon na gusto nyo bumalik yung person ninyo sa inyo, gusto nyo magkabalikan kayo, pinipilit ninyo ang tadhana na muli kayo magkabalikan. Pero paano kung ikaw at siya rin hindi pa nare-realize yung mga dapat na matututunan sa inyong nakaraang relasyon, yung mga bagay at mga ugali na dapat baguhin, 'di ba? Pagbalik ninyo sa isa't isa, magulo pa rin.
Mag-aaway lang din palagi at magkakahiwalay din or hindi rin magiging maganda. So, just trust the process. Okay, tingnan natin kung ano bang message para sa inyo. Soulmate. Yes, this person is your soulmate. Your connection is sacred. Your soulmate. Sa sobrang pagmamahal sa'yo ng person na to. Unbreakable love. This person has a genuine love for you. You can overcome any issues that may arise. Ma-overcome nyo yung issue ninyo. Maybe sometime kailangan nyo lang to just take apart or be apart to one another for that person and for you also to realize at yung mga kailangan na changes ay mangyari. Soulmate, unbreakable love. Time heals. And as you heal, that person also heals and learn and change for the better. That person miss you so much. And that person is transformed into a better person. Nothing is impossible. Lahat naman nagkakamali. Lahat din merong pagkakataon para magbago. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.